Hey guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba yung mga pagsubok na pagdadaanan ng mga domestic helper dito sa Hong Kong, lalo kapag first time mo dito sa Hong Kong. So ako, first timer ako, hindi ako masyadong, yung ine-expect ko is worse. Pagdating ko dito, nung medyo hindi ganun ka-worse yung nadatnan ko, nagpasalamat ako. Ayan, so kasi iniisip ko na bago ako dumating dito, baka hindi ako magtagal. Yun talaga yung nasa isip ko kasi nga wala akong alam na gagawin. Kahit pagplansya hindi ko alam. So, ang ini-expect ko talaga is mati-terminate ako. Kaya araw-araw binibilang ko yung mga ngayon halimbawa, ngayon, adjust. So, binibilang ko na 2 ako dumating. So, meron akong 8 days. 8 days times 1,000. Iniisip ko na lang tag 1,000 pesos ang arawan ko dito sa trabaho. So, meron akong 8,000. Tapos, iti-terminate ako. Meron akong matatanggap na 30,000. So, makakauwi ako ng 38,000. So, ganun yung ginaganon-ganon ko hanggang sa matapos ko yung isang buwan. Ginawa ko yon mga 3 buwan. So, ano nga ba yung pagdadaanan dito? First is, nandito yung homesick. Kasi syempre, first time mo malayo sa pamilya, andun yung nangungulila ka, lalo pag may anak ka. So ako, hindi ako ganun ka nangulila. Kasi nga, wala akong anak na iniwan. Pero pag may anak ka, iba yun, ibang usapan yun. So, yung iba is hindi nakakaya yung ganun, yung pangungulila sa anak. Kaya nag-give up talaga sila. Mas gugustuhin pa nila na maghirap basta kasama yung anak, lalo pag may sakit yung anak nila. Hindi mo talaga kasi iniisip mo pag ako yung nandoon, hindi yan magkakasakit kasi ako nag-aalaga, alam ko yung gagawin. So, yun yung advantage sa akin din. Kaya medyo okay sa akin na nag-abroad na walang anak kasi hindi ako ganun ang pinoproblema ko lang kapag nagkasakit yung parents ko, yung mama ko, doon lang ako nababother or nabubur yung konti yung utak ko, ganun lang. So yun yung pagdadaanan mo, homesick, and yung iba is umiiyak gabi-gabi, hindi kaya. Meron akong subscriber na umuwi siya ng Pinas, isang buwan lang siya dito, hindi niya kaya yung homesick, umiiyak siya kada gabi. So, kaya kapag hindi buo yung loob mo, kapag hindi mo talaga huwag ka na mag-abroad, pag alam mo naman na mabubuhay ka naman sa Pinas kahit na konti lang, at least makakakain kayo ng tama, and masyado kang yung emotional mo, kailangan stable mo yan, kasi pagdating dito, walang ganyan-ganyan dito. Hindi iniintindi ng amo yung nararamdaman mo. Ang nararamdaman lang nila yung iniintindi nila. Kaya ikaw, wala kang gagawin kundi sundin sila. Ikaw yung pinakamababa na tao dito sa loob ng bahay. Yung turing sa'yo is hindi talaga kapamilya. So, isa na dyan is doon ka kakain sa kusina. Next is yung ibang mga katulong, yung tira ng mga amo nila ng nakarang araw, ganyan. Yun yung pinapakain sa kanila. Yun. Maraming ganong amo. And yung iba is gulay lang yung pinapaulam sa katulong. Yung iba is noodles, indomie. Dito guys sa Hong Kong, walang almusal. Yun yung malala. Sanay tayo na may kanin sa umaga. Pagdating dito, yun yung wala ka. Nung bago ako dito, grabing bagsak talaga ng katawan ko. Pagdating dito 115, biglang bumagsak ako ng pag-check ko, mayroon kasi silang dito, kiluhan, pag-check ko biglang 99, biglang bagsak ng 94, parang sabi ko, ay Diyos ko, sabi ko pag nag-85 to, i-give up ko na tong trabaho na to, hindi ako dito pwede, kasi nga, health ko na yung sabi ko 85 yung pinaka time limit ko, pag bumagsak ng 85, break na ako. Hindi ko na kaya. Kasi guys, nung bago, nahihilo ako dito nung bago ako. Yung parang mahihimatay na ako. Kasi nga, walang pagkain. Hindi ko alam anong gagawin. Siyempre, mag-aantay ka, tanghalian. Tapos walang binibigay na pagkain. Wala siyang pakialam. Dadaan-daanan ka lang. Wala siyang pakialam as in. Wala. Tapos umagahan ko, tinapay. Tinapay, isang piraso. Isang ganto. Tapos pag ginanon mo, sobrang liit na lang. Ganyan lang yung almusal. Tapos walang tanghalian. Tapos naalala ko minsan nahihilo ako. As in, nararamdaman ko yung gutom. Tapos trabaho lang ako ng trabaho. Kasi natatakot ako na pumunta na kusina, kumain dun. Baka maabutan niya ako magalit. So yun yung nasa isip ko. Kasi nga, hindi siya kumakain So, bakit ako ngayon kakain? Yun yung isa din sa pagdadaanan nyo dito. Magugutom kayo kung hindi kayo magurunong dumiskarte. So, pagdadaanan nyo yan. Kaya handa nyo na yung sarili nyo.
Buti ka mo, nagdala ako ng gatas, powdered milk, 1 kilo. So, ayun yung tinitimpla-timpla ko. Yun yung nakakaano sa akin kahit papano din na nakasurvive ako. Tapos, nag-o-observe ako parati, tinitignan ko kung saan ako makakachamba ba na makakakain. So, buti na lang kamo. Dati wala eh. Hindi ako makakapagsaing ng umaga. Hanggang June July, hindi ako makakapagsaing ng umaga. Kasi nga, hindi ko makain yung bata dito. Uuwi pa siya sa tanghali, magsasaing or anong gagawin. Yun pa kakain yung bata. Pagdating ko, butot balat yung bata. Kasi nga, walang masyadong pagkain. Noodles, 25 pirasong spaghetti. Yun yung pinapakain niya. Napakakonti. Pero ngayon, iba na yung pagkain ng bata. Simula nung ako yung nandito, sabi ko sa kanya, kainin mo yan lahat. So, rules ko na yan, na-adapt na nila. Pinapakain na nila lahat sa bata. Pero dati wala, guys. Yung mangkok na nilagyan ko ng kanin, kalahati lang yan. Hindi kalahati pa yung nakain. Yung kalahati, wala, tapon. Pero ngayon, ubos yan lahat. So, gutom na gutom talaga ako. Ang ginagawa ko, nakahanap ako paunti-unti ng paraan. Ginagawa ko is, naantay ko siyang umalis. Yung mamamalengke siya ba, kahit diyan lang sa may baba, mamili ng gulay, mabilis akong kumain. Hanggang ngayon, nasanay ako na mabilis na kumain dahil nga ayokong naabutan niya ako. Pero ngayon, wala na akong pakialam. Kanina, naabutan niya ako kumakain sa kusina. Inaya ko pa siya, kain tayo ma'am. Sabi ko ganun sa kanya. Sabi niya, ay, balik na lang ako mamaya, kumakain ka pa lang. Sabi ko, hindi, tapos na ako. Tapos tumayo ako agad sa upuan. So yun, sinabi niya sa akin na sunduin ko yung bata, punta kami sa may piano kasi nga, nag-change yung schedule. So, wala na, alam niya na ngayon na kumakain ako kasi nga, nagiging palaban na ako ngayon. Inaantay ko siyang magreklamo na maubos yung bigas dyan o ano. Sabihin ko talaga sa kanya, yan na lang yung binibigay mo sa akin, kanin. Wala nang problema. Ako na nga bahala sa ulam eh. Kanin na lang yung sa'yo, nagre-reklamo ka pa. Magkano ba allowance namin? Gaganunin ko talaga. Buti guys, hindi siya alam mo yun, hindi niya ako ni minsan ginanon. Hindi niya ako, ni isang beses hindi niya ako sinita. Magkaalaman talaga pag sinita ako, putik talaga. Nakikita niya yan kasi may CCTV sa kusina, pero wala akong pakialam. Ay, pag nagluluto ako ng pagkain ng bata, subo din ako ng subo. Nagluluto akong broccoli, pag may ano dyan, subo din ako. Kailangan yung dumiskarte kahit na may CCTV, wala akong pakialam dyan. Alam nyo ba guys, marami na akong nalabag dito sa bahay. Meron pa lang time na nagalit yung mga subscriber ko sa akin kasi binidyohan ko yung buong bahay. Ano yun eh, umalis sila. Ano yun, April yun nangyari. Oh, awa ng Diyos, April, May, June, July, August, September. 5 months na nangyari, hindi pa rin ako tinerminate. Ganon yung mga kalukuhan ko. Pero wag ka pakakampante. Pero pasaway talaga ako. Pag may gusto akong gawin, hindi ko tinitigilan yan hanggat hindi ko nagagawa. So yung mga adjustment dito is kulang sa pagkain, kulang ka sa tulog, as in, masaya ka na sa 5 hours na sleep. Malala pa dyan, 4 na oras lang. Ako 5 hours yung sleep ko and bumabawi ako sa tanghali. Kasi meron akong 1 oras na tulog sa tanghali. So tinutulog ko yun. As in, ang ginagawa ko kasi mainit dito sa kwarto, hinuhubad ko yung damit ko sa tanghali, sinasampay ko sa may, malapit sa bintana, nakabra lang ako. Tapos ayan, tulog ako dyan. Nakakatulog naman ako, awa ng Diyos. Ngayon, natutulog talaga ako kada tanghali. Basta may pasok yung bata. So, magandang yung bata na alagaan nyo is nag-aaral na. Kasi walang problema, makakapagpahinga ka sa tanghali. Next na adjustment na gagawin mo dito is matuto kang maging magalang sa kanila. Kung sa Pinas, ikaw yung boss. Pagdating dito, ikaw yung maging magalang. Ikaw yung maging magpakumbaba. Dito, kahit hindi mo kasalanan mo, mag-sorry ka. So, ganun dito guys. Walang yung pride dito. Sa Pinas, pride natin ang taas. Dito, pagdating, sinasabo na lang natin yung pride. Wala yan dito. Kahit ano. Pero, anuhin nyo din, tansyahin nyo din. Pag yung amo nyo, ako kasi na ng amo ko sa akin na palaban ako, kaya hindi niya rin ako ginaganon-ganon kasi nga lumalaban din talaga ako. Nung bago pa lang ako guys, parati kami nagkakainitan nitong amo ko. Sumasagot talaga ako, gago talaga ako kasi nga sa Pinas ako yung head sa trabaho eh. So pagdating dito biglang ganon. Ang laki ng in-adjust ko kasi walang galang ako sa Pinas and parati ako maldita look ba kasi nga
sa Pinas kapag ganyan-ganyan ka naglalakad ka sa daan, lalo sa Quezon City, mabudol ka talaga, lalo pag may excuse me miss, ganyan, pwedeng magtanong, huwag yung tinatanong pag nagpa-Manila kayo, nag-apply kayo, tapos ginanon-ganon kayo, diretso lang kayo ng lakad, huwag yung sagutin yan kasi nakakatakot. Maya manghingi na, sabihin sa'yo na pwede pahiram ng cellphone mo, nawala yung cellphone ko, makikitawag lang ako, tapos biglang pinahiram mo, biglang nawala na. Ganon yung nangyari sa kaibigan ko, nagpatanga-tanga siya, so nakuha yung cellphone niya. So, pagdating dito ganun, tapos biglang ang dugyot ko pa nung, hindi naman dugyot, pero hindi ako pulido ba maglinis sa mesa. Tapos sabi niya sa akin, napunasan mo na yung mesa? Sabi ko, yes ma'am, hindi mo nakita. Ginanong ko talaga as in. Tapos yung amo ko napatahimik. Yung parang nagagalit siya, pero tumahimik na lang siya. Hindi na siya nagsalita ba. Maalala ko ngayon yung mga kagaguhan ko. Tapos yung amo kong lalaki na patingin sa akin. Naalala ko din nung nakaraan, yun nga, yung nahulog yung pang ano nila ba ng sapatos. Halimbawa, nagsuot sila ng sapatos, so ayaw mapasok-pasok yung sa tikod, sa may likuran banda. So meron yung parang stick na sinalagay doon. So, inaayos ko. Nalalaglag 2 beses. Ay, napikon ako. Ganun na yung mukha ko. Lagay ko doon yung yung stick, biglang nabagsak na naman. Bahala ka dyan. Nandyan pa sila sa may pinto kasi nga nagbabantay ng elevator na magbukas. Bahala ka dyan. Sabi kong ganun. Tapos sinarado ko yung pinto. Tapos inutusan ng amo kong babae yung lalaki na ayusin yung stick na nahulog na tumbaba. Kasi nga dalawang ayos na ako. Tapos nahulog. Yung pangatlo hindi ko na inayos. So yun. Nagulat na lang ako, lumagitik na doon sa may gilid. Ibig sabihin, nilagay na yung stick. So, parang doon ako, konsensya ako sa kagaguhan ko. Marami akong mga kamalditahan nung bago ako dito, guys. Napakawalang galang ko talaga. Tapos, nung bago ako, hindi ako marunong magsalita ng yes, ma'am, or iya ako. As in, iya yung sinasabi ko. Yeah. Oh my gosh. Ngayon naalala ko, natatawa ko. Napakawalang galang ko talaga nung bago ako. Tapos unti-unti siya nagbago hanggang sa natuto na akong maging magalang. Pero nung una talaga wala talaga. Yan yung anuhin nyo. Kasi na-terminate yung katulong ng kapatid ng amo ko dahil hindi siya palangiti. Tahimik lang siya ba? Yung typical na Filipina girl, yung tahimik, tapos basta as in mahinhin. So ganun ayaw nila. Gusto nila yung katulad sa masayahin, yung parating palangiti. Yan yung gusto ng matanda sa akin kasi nga parati akong humingiti. Hindi sila alam, pinaplastiko lang sila kasi nga sanay ako sa Pinas, kahit na sa utak ko minumura ko na yung costume, pero ang ganda-ganda pa rin ang ngiti ko. Tapos gulat nga ako yung matanda, ginanon yung mukha ko, yung matandang lalaki kasi nga naano sa ngiti ko. So hindi nila lang, pinipeke ko lang yun. Yun guys, adjustment mo pa is dito yung paglalaba. Swerte ka kapag pinagamit ka nila ng washing. Pag hindi, magtiis ka mag-hand wash. Ayun yung pinaka-adjustment dito. Masakit sa likod. And dito guys is yung ibang mga amo ayaw na magsi-CR ka sa gabi pag tulog na sila. Kaya diskarte kayo kapag mayroong arinola, yung maliit na lagayan ng peanut or kahit basta pwede nyong maihian. Meron ako sa kwarto. Pero kada umaga tinatapon ko kagad yun pagising para walang ebidensya. Malinis yan. So, mga adjustment is, pagkain, tulog, stress sa trabaho, sa'yo lahat nakaasa yung responsibilidad. And adjustment mo ngayon kasi magluluto ka dito. And yung ibang mga amo is ikaw yung pag-iisipin nila ng lulutuin. Doon ka talaga maburyong, doon ka talaga ma-stress, doon lahat. Tapos pag niluto mo, ayaw nila. Tapos bibigyan ka lang ng pamalengke na maliit na money and hindi kasya yun. Gusto nila ng masarap na pagkain pero yung binigay sa iyo is kulang na pera. Yun yung struggle ng mga OFW dito na minsan sila yung nag-aabono. Buti ako walang ganun na nangyayari sa akin kasi nga yung amo kong babae nag-iisip ng pagkain namin and siya na din na mamalengke. Parang kargador yan siya. Mabibigat yung dala niyan. Maawa na lang ako kasi pag nagbukas yung pinto ba, marinig ko yung lock na nag-open. So, pinupuntahan ko kaagad yung pinto. Makita ko yan siya. Tapos abutin ko yung dala niya. 2 plastic na mabigat. And then, may bag pa yan siya na shoulder bag na yung pang babae na bag pa. Mabigat din. Ay, maawa na lang ako sa amo ko. Hindi ka makakarinig ng reklamo sa kanya. So, pasalamat ako sa part na yun. Kaya kahit dito sa pagkain kulang, pero yung stress, wala ako noon. Yung pakikisama, wala.
okay lahat. As in, bata lang yung kaaway ko parati. Yung bata na yan is, ayan, may ginawa sa kwarto ko kasi nga, hindi siya makatagumpay-tagumpay sa akin. Ito is menstruation. Ibig sabihin ng menstruation, yung dugo ba? Takot yan siya sa dugo. So, dinrowing niya yan. Menstruation daw tong animal na to. Tapos ito is, multo, ghost. Ayan, ghost yan. Ayan. Kasi nga, nag-away kaming dalawa and hindi siya makaganti sa akin ba? Nanalo ako sa away namin. Pag sinabi kong, tama na yan. Pag sinabi kong, tama na. Ganon. And ayaw pa din, sige, iwanan kita dyan. Bahala ka sa buhay mo. Sabi ko sa kanya, kasi nga, tama na maligo and ayaw tumigil. Sige, iwanan kita dyan. Bahala ka. Iniwanan ko ngayon. Hindi sumanod. You are the naughtiest helper, Genevieve. Ang puta. Ganon siya sa akin. Tapos, tawanan ko lang siya. Bahala ka dyan. Para ka kaming pusang dalawa. Away kami. Bayaan lang kami ng amo ko. Basta nag-aaway kami dalawa. Hindi rin ako nagpapatalo. So, ginawa niya, sabi niya, sige, kay drawingan talaga kita. Lagyan ko yung pintuan mo ng na nakakatakot para pag nanaginip ka ng nakakatakot. Sabi niya, do you want? Sabi ko, bahala ka sa buhay mo. Ikaw may gusto. Tapos habang binoblower ko siya, nagdo-drawing siya dyan. Ayan, menstruation. Tatawa na lang ako. Hindi ko tinatanggal. Ayaw niya para daw, kada gabi daw ako managinip. Visit na bato. Tapos, ayan. Sinabi ko yun sa amo ko, tawa ng tawa yung amo ko. Kasi nga, yung mga banding namin dalawa ng bata ba, hindi ko binibaby yung bata na katulad nila. Hindi ko binibaby. Yung ginagawa ko sa bata, tinuturuan ko siya maging matapang. Tinuturuan ko siya ng mabuting asal. So, natutuwa naman yung amo ko kasi nagbabago yung bata. Dati, hindi yan ing-ing yan. Kahit pag-akyat ng kung ano-ano, iiyak agad, ayaw na mag-exercise yan. Pero ngayon, para daig na pa yung spider pag pinaakyat mo. Kasi nga, na siya sa akin ba, na active ako, magalaw. Pero nung bago ako dito, kahit paglakad, kinakatamaran niya, puro pakarga. Ngayon, sabi ko sa'yo, ilang taon ka na? Isang taon ka pala? Pakarga ka ng pakarga. Sabi kong ganun sa kanya. Pinapagalitan ko yan siya pag nasa labas kami nakaupo. So, nagsusumbong siya ata, pero wala naman akong pakialam. Kahapon na pagalitan siya, buti nga sa kanya. Kasi may deliver na darating, sakto kakalabas namin ng CR. Nilagyan ko pa lang siya ng damit, wala pa siyang panty. Ngayon nag-doorbell, gusto niyang buksan. Tapos sabi ko, umalis ka dyan, wala kang panty, umalis ka dyan. Nag-aaway kaming dalawa, andyan yung tatay din. Sabi ko sa kanya, dun ka, isuot mo yung panty mo. Sabi ko ganun. Tapos, binuksan ko lang konti yung pintuan ba. Sabi ko sa nag-deliver, lagay mo lang dyan sa labas. Sabi ko ganun. Narinig ng amo kong lalaki nga na nag-aaway kaming dalawa. Ayun, pinagalitan siya. Umiyak siya. Nagalit yung amo kong lalaki tsaka babae sa kanya. Sabi, bakit ka lalabas na nakapanty? Ikaw pa magbubukas ng wala kang panty, ikaw pa magbubukas ng pinto. So, yung mga ganun ba, pinapabayaan nila akong disiplinahin yung bata. At least natuturuan ko kahit papano. Chika na naman ako, guys. Alam nyo ba nung oras na ngayon? 12 na ng hating gabi. So, thank you for watching and I love you all. Bye-bye. Kung gusto ko yung itanong dyan sa baba, just comment down below. Ayan, love you all.